si Sir Nicanor Torres. Nicanor Torres ay Tinawanan ang kapre sa Quirino Province. Maayong gabi, Visayas ug Mindanao. Magandang gabi, Luzon. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi ho sa lahat ng mga Pilipino, mga OFW saan mang panig ng mundo. Patoplok, guys! At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Maraming salamat po sa mga nagpapakulay. Thank you so much sa inyo. Maraming salamat, Ma'am Marina Bustamante sa Super Thanks. Mabuhay po kayo. At sa silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas, magandang gabi. Mga moderators, magandang gabi rin po. Team Reply, maraming nagre-reply sa madaling araw. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan na po, pag-uusapan po natin itong makapal na mukha na kapritore. Alam mo to, si Turi may jet lag pa talaga. Failing niya talaga, siya pa rin yung PNP chief. Promise. Hindi niya tanggap ang nangyayari sa kanya. Nasinibak. No? Ikaw ba naman, akalain mo naman, lahat-lahat ng utos ni Bongbong, ginawa niya. Mambastos sa KOJC, manarantado kay Pastor Kibuloy, naghukay diyan sa GMC, naghanap ng heartbeat, ng gagago, at ng bato ng tergas, meron pang ilrad. Sus, grabe to si Turi ginawa sa KOJC, matindi. Isinunod lang niya ang utos ni EWM. At hindi pa doon na kontento, talagang, hayan, ginagago si Tatay Digong, March 11, 2025, ang panahon ng pagtatraidor, siya pa rin yung kasangkapan doon. Ang utos yan ni Bongbong, si Bongbong nag-utos yan, wala na hong iba. Na kinidnap si Tatay Digong, illegal, dinala sa Netherlands, sa The Hague, na gusto pa niyang hatakin, nagkaroon ng maraming kaaway, itong si Ture, kapwa taga Mindanao, galit sa kanya, sinusuka siya, maraming nanggigigil sa kanya, dahil sa kanyang ginagawang katarantaduhan sa mga Duterte. Sinunod niya lahat yun . Ang kapalit dyan, kapangyarihan, pagiging PNP chief. Ang problema, anong nangyari sa kanya ngayon? First time din in the history na mayroong PNP chief na sinibak na ganyan. Yan ang sinasabi ko sa inyo . Ang gaba, dili talaga magsaba. Alam nyo po, ako'y naniniwala na ang matanda ay nakakarma talaga. Hindi man ngayon, pero darating yan . Si Tatay Digong, 80 years old na yan. 80 anyos. Anong ginawa ng Marcos admin? Ginagago. Sinong ginamit? Si Turi. Tingnan mo ang gaba ngayon. Ang karma ngayon, dumapo bigla kay Turi. 85 days in the history. Sa Pilipinas, siya ang pinakamabilis sa panunungkulan bilang isang PNP chief at first time na sinibak ang PNP chief pinalitan. Mostly kasi talaga, karamihan naman talaga, na yung isang PNP chief na papalitan dahil magre-retiro na, siya hindi . 2027 pa ang kanyang mandatory retirement. Pero ito ngayon, hindi na siya umabot, sinibak siya. Sinibak ni Bongbong, yung nag-utos sa kanya. Nang sabi nga ho ni John Vic Rimulya kay Turi, si Turi parang aso to . Pitbull to. Lahat ng utos sinusunod. Pero ano ho nangyayari? Silang dalawa nagkagatan. Pinagtatawanan si Turi sa Quirino Province. At ito mga kababayan ko, nananapaw na naman ng PNP chief. Feeling niya kasi siya pa rin yung chief dyan. Diyos ko, Turi, mahiya ka naman ang itim ng balat mo. Dapat hindi ka pumunta, nagiging guest of honor ka. Dapat ito. Grabe, hindi mo na nga binigay yung isang tala . Pati ba naman dyan, aagawin pa sa kanya. Talagang magagalit sa'yo. Yung mga taga-Ilocos, mga Ilocos generals. Ito. Mukhang makaganti na rin ho si Turi dito kay John Vic Rimulya. Dahil yung 8 billion pesos gandel iimbestigahan sa Kongreso. Patay ka diya. No? Okay, disclaimer ha. Wala tayong kinakampihan sa kanila. Lahat yan galit tayo.
Lahat yan ginagago ang mga Duterte. Tinarantado si Tatay Digong. Si John Vic umamin. Anong sabi niya? It's a done deal. Nagkausap na yung ICC at ang Pilipinas patungkol kay Duterte. Inamin nila harap-harapan. Di may kaso ngayon sa ombudsman ngayon. Kasama sila ni Buying. Si Tory siya ang nag-execute. Ang sabi ni Tory, bigyan mo lang ako ng aeroplano, gagawin ko yan. At sabihin pa ni Tory, hatakin daw niya, hihilain daw niya si Tatay Digong. Kung anong nangyari ngayon, kayong dalawa nagkagata, nagsiraan kayo. Kasi hindi na po sila magkaintindihan sa kapangyarihan. Nagsasapawan. So kayo, parang ginawa ni Tatay Digong ba noong war on drugs? Saywar ba, no? Sinasaywar niya yung mga durugista, mga kriminal. Ang sabi ni Tatay Digong, huwag ninyong subukan, masisira ang buhay mo. My God, I hate drugs. Oh. Sinasaywar ni Tatay Digong, pati yung mga kurakot, pati yung mga sindikato, sila-sila nagurguran, sila-sila nagtablahan. So ito ang nangyayari ngayon. Ang gaba, dili, magsaba, sila-sila nagtatablahan. Alam niyo po ba yung 8 billion pesos gun deal? Pira yan natin. Pira po yan ng taong bayan. Parang flood control pa rin. Pira pa rin natin ho ito. Bilyonis pa rin po ang pinag-uusapan dito. Kaya ako excited rin po ako mapag-usapan dyan sa Kongreso. Sana Senado yung mag-imbestiga. Kasi alam mo naman tong Kongreso, mga buhaya eh. Tingnan mo, kung sino magpa-imbestiga. Yung Pastor Abante. Yung kongresistang talo na, nanalo pa. Appointed Congressman of Comelec, George Garcia, budlat ang mata. Ginagago tayo eh. Pero okay lang. Magtablahan kayo. Magkagatan kayo. Kayong mga aso ni Bongbong Marcos. Magpalitan kayo ng ribis. Mag-agawang kayo ng buto. Kaso pambihirang buto na yan. Ang halaga magkano? 8 billion pesos. Dito buto ng manok eh. Buto to ng kayamanan ng bayan, 8 billion pesos. Palike nga ho guys. Oh, ito mga kababayan ko. Iimbestigahan na daw eh. Diyan sa Kongreso, pakinggan natin si Princess. Yung letter lang, addressed to Congressman Valeriano. Yes, ano yung pinaka, although sa letter nandun na, what is the objective of Congressman Benny Abante of writing a letter to the chairman of the fellow congressman? To investigate yung purported let me see let me read it first. Kasi this refers to a purported request for an 8 billion peso insertion. Wow. So, ang questions doon sa letter is why is a budget insertion request being facilitated by the son of an undersecretary of the agency that would approve such request? What specific law or rule did PNP Chief Torre violate that led to his relief or removal? Also, the amount requested for the intended purchase of guns is quite staggering. 8 billion pesos for 80,000 units is 100,000 peso per unit. What is now the status of the request budget insertions? These are the questions in the letter. Tignan natin po kung ano yung magiging action po ng committee and ano yung magiging scope pa ng kanilang magiging investigation pag nagsimula po ito. Uy, nakahanap ng kakampi si Tory, no? Pastor pa. Pastor, umatras yung dila. 8 billion pesos. Ang tanong daw dyan, ano na ang nangyayari dito sa 8 billion pesos Gandel investigation? Gandel na issue. 8 billion pesos. Isama ko pa yung, basa ko pa yung investigation. Investigation, no? Investigation. Bisaya man dong. At least totoo. Ano na daw ang nangyayari sa 8 billion pesos gun deal? Tuloy pa ba ito?
Mangyayari pa ba ho ito? Dahil, ayon ko kay Pastor Dila, ground na ba ito ni Torre sa kanyang pagkasibak? Tang-inumin, no? Akala mo, kakampi ako ni Torre. Hindi ako kakampi, ha? Mimal, no? 8 billion pesos, 80,000 ka mga baril. 100,000 bawat isa. Ganun na ba kamahal yung mga baril? Ngayon? 45 siguro, no? Kung US mid siguro, mga ganun, 100,000. Na 40, 45 caliber. Ano bang baril yan? Sabi kasi hard power, eh. So, digmaan ang hanap ninyo. Ganun karaming baril. Grabe, no? At isa pa sa katanungan dyan, no? Saan nila kukunin yung 8 billion pesos? Kasi ang dinig natin, insertion daw ito. Yan ang nabalita naman ho yan, eh. Malamang baka manggagaling sa unprogram funds ni Bongbong Marcos. Kasi yung unprogram funds ni Bongbong, mga nasa 500 to 700 billion, no, di ba? Pesos, eh. Ganun kalaki yung unprogram funds nila. Siguro, wala na ho sila mapaglagyan sa pera ni Bongbong, nag-iisip. Pera to, eh. Saan ba natin gamitin? Pwede pa ito na lang sa DILG, kay Turi na lang, total aso man ito. Pag sinabi nating pag sinabi nating talon ka, tumatalon, eh. Pag sinasabing Turi, opo. Opo. Di ba yun yung yun yung pagka-describe ni Remulla kay Turi, pitbull. Kaso ang problema, mukhang ang pitbull hindi sumunod sa kay Remulla. Siguro napahiya na si Turi, no? Yung sinasabihan siya ni John Vic na pitbull ka. Kung ano ang sasabihin namin, sumusunod ka. Kaya tinabla ni Turi itong si John Vic. So ngayon haharap kaya itong si John Vic sa investigation dyan sa Kamara? O tablahan to, guys, pag nagkataon. Pakinggan natin, guys, ang balita nito. Patoplok. Muling pinabulaanan ni Interior Secretary John Vic Remulla ang umano'y pirmahan sa 2 bilyong pisong halaga ng pagbili ng armas para sa PNP. Sakaling imbestigahan ang issue, handa raw siyang humarap sa Kongreso. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Handa si Interior Secretary John Vic Remulla na harapin ang Kongreso sakaling imbestigahan nito ang 8 billion peso firearms deal na pareho raw nilang inalawan ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Oy! Una nang ibinalita ng Billionaire News Channel ang issue na isa sa umano'y dahilan kung bakit nasibak sa pwesto si Torre. Hindi raw kasi nito pinirmahan ang nasabing proposal na ibinabasa kanya ng kalihim. Safe to say, it was a congressional insertion. So, it came from that office, from the Congress. I won't name na kung sino nagsabi sa akin. But if there is a further inquiry, I can present all the papers. Nanindigan si Remulla na hindi siya pumapatol sa anumang alok na budget insertion. Mula nang maupo sa DILG noong nakaraang taon, may ilan na rin umanong kahalintulad na pagkakataon para sana sa 2025 budget at lahat ay kanyang tinanggihan. 1 billion pesos worth of light amphibious vehicles intended for Region 5. Hindi ko po pinirmahan yon. Namely, 500 million pesos in intelligence fund for the DILG. Hindi ko rin pinirmahan yon. Basta po insertion, I made it very clear to the President na hindi ko siya pipirmahan. Giit pa ni Remulla, peke ang kumakalat na dokumento sa social media, anya labas ang NAPOLCOM sa ganitong usapin. Binalaan din daw niya si PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. tungkol dito at sumang-ayon din itong hindi nangangailangan ng 80,000 firearms ang ahensya. Mukhang hindi ako naniniwala dyan, Tol, na hindi matuloy yung 8 billion na yan. Ito medyo malinaw na Malinaw na po yung, ewan ko kung totoo rin nagsasabi ito kasi sinungaling kasi mga kabinete ni Bongbong eh. Ito congressional budget. So hindi manggagaling sa unprogram funds kagaya yung sinabi ko kanina.
ito ay manggagaling, yung 8 billion pesos manggagaling sa congressional insertion. So pag sinasabi mong congressional insertion, ito ay galing sa isang kongresista. Sinong kongresista ang lumapit po dito kay John Vic Remulla, kay Torre, para i-offer yung 8 billion pesos na ito, Gandil? Putsak na, no? Mukhang wala na pong mapaglagyan ng yung pera nila ba, mukhang walang mapaglagyan ng proyekto, no? Kasi puro flood control projects, nabubusog na yung mga buhaya. Siguro ito 8 billion pesos na ito, kailangan magamit nila, makonsume nila ito. So anong gagawin natin sa 8 billion? Yung easy money ba? Easy money, gulaki. Dito tayo kay John Vic, dito tayo kay Turi. So ngayon ito, nagkabistuhan, at mukhang si Turi nanabla, baka maliit yung bigay kasi. Kaya nagtablahan na. So ngayon ito, lutang na yung 8 billion pesos Gandil. Ito, hindi ako naniniwala, tol, na hindi yan tuloy. Tuloy yan. Iwan lang. Siguro naghahanap lang sila ng timing. Kasi bakit mo sisibakin si Turi? O kung hindi yan totoo, yung 8 billion pesos, kung hindi yan tuloy. Kaya nga mo sinibak dahil hindi, kaya mo sinibak kasi hindi pumirma. So ngayon yung papalit, malamang pipirma. Kahit sabihan, sinabi pa ni John Vic na sinabihan ko na si Tartatis na wag ganyan ha, kasi ayaw ko ng congressional insertion. So legit na yung congressional insertion budget, meron. Saan man panig ng kalawakan, saan man parte ng ahensya ng gobyerno. Tingnan mo, DILG, ito, nagkaroon ng issue, insertion. Paano pa kaya sa ibang departamento? Meron din, bilyonis din ang halaga, 8 billion pesos. Kasi ganito laruin natin yung issue ito, laruin natin. Sabihin na lang natin na hindi natuloy at hindi ito tuloy yung Gandil na ito na 8 billion pesos ng DILG at PNP. Sabihin na lang natin ngayon, may pira yan Yung 8 billion pesos na yan. Di ba Kasi congressional insertion. So, ibig sabihin, nandyan na yung pira. So, kung hindi natuloy, kung hindi ito tuloy, saan mapupunta yung 8 billion pesos? Sinong makikinabang? Anong proyekto ang paglalaanan nila? At saan mapupunta? Kanino? At sinong kongresista ang may hawak ng 8 billion pesos? Yan na naman tayo Di ba ito Balik tayo kay Toby Chanco at saka kay Saldico Das Rakot. Kasi ang kurakot, hindi po makukumpleto pag walang ko. Kailangan may ko talaga yan para mabasa natin. Kurakot. Kasi pag walang ko, rakot lang yan Lagyan natin ang kurakot. Tingnan mo yung sinabi ni Toby Chanco, si Saldico gumagawa ng pagkakitaan. Yung mga district congressman, congressional, ay binibigyan ng pondo, proyekto na hindi alam ng mga district congressman. Bilyonis. Sinabi ni Toby Chanco, yun yung insertion. 13 billion na punta mismo kay Saldico. Bakit nagawa ni Saldico yan? Kasi nga si Saldico, miyembro ng BICAM, siya yung chairman ng General Appropriation Committee diyan sa Kongreso. Bukod riyan, si Saldico kasama diyan sa tinatawag na Small Committee. Yung Small Committee na yan, sila po yung nagdi-distribute ng pondo. Kung sino yung magre-request ng pondo, sila ang magbibigay, Small Committee. So ngayon, di ba kaya si Saldico ang nag-offer sa kanila na kongresista? O sino man mga Poncio Pilato, mga kalapit kay Tambaluslos? Kasi sabi nga ni Toby Chanco, di ba? May portal sila Pagpasok mo sa portal, magre-request ka doon ng budget at sasabihin mo ito yung gagawin mo. Tapos, ito namang small committee, 4 yung small committee, di ba? Miyembro, kasama si Tambaluslos dyan, 5. Yung amo nila, yung Panginoon nila. Sila mag-a-approve. Pag-approve nila, malamang sa malamang, may kickback din yung nag-approve. Putang na, tiba-tiba ang mga buhaya. No? Eh kung sila mismo nagre-request ng budget, walang kahati, hagip nila lahat,
ganito tayo ginago ng mga kongresista. Kawawa ang Pilipinas eh. Tinarantado tayo. Ngayon, yung 8 billion pesos nasaan? Naka-floating ba yan? Kasi hindi po yan sila magdidale kung walang pondo. Nandyan na yung pondo. Ang tanong na lang kung anong nangyayari dyan sa 8 billion pesos na maganda ho malaman sa investigasyon sa Kongreso. Wala akong kinampihan sa kanila. Magjumbagan sila dyan, papalakpak tayo. Di ba? Bahala kayo dyan magsakitan. Yan ang tinatawag na gaba. Karma yan ni former President Rodrigo Roa Duterte sa inyong panggagago sa kanya. Binalik sa inyo. Kayo na lang yan. Nagkakagatan kayo. Kayo ang magtablahan dyan. Ang magaling tumabla, siya ang panalo. Ang magaling na traidor, siya ang panalo dyan. Sa laban ni John Vic at ni Torre. Kagaya ngayon. Tingnan mo si Torre, akala mo PNP chief pa talaga, ha? O, tingnan mo naman talaga, walang alam mo, walang delikadisa. Ikaw, hindi ka naman PNP chief, bakit ka pumunta dyan sa Quirino province na yan? Pinagtawanan ka tuloy. Promise, pinagtawanan talaga siya dito. Pambihira rin naman kasi yung nagtawag sa kanya, ibang pangalan na banggit Nagtalumpati, nagpasalamat sa gobernador ng Quirino province. Hoy, Quirino, ano ba? Ano bang nakita ninyo katuri? Puro katraidoran lang naman yan Marami bang durugista dyan sa Quirino province? Ako nagtatanong Marami bang galit dyan sa Quirino province sa mga Duterte? Sino bang gobernador dyan? Sino bang kongresista dyan? Baluarte ba ito ni WM? Ay, taga Quirino province, Pakinggan natin yung talimpati ni ni Torre bago yung moment na pinagtawanan siya na mali kasi ng pagkabigkas Ang bantot kasi ng bigkas. Ito, tingnan natin yung feeling niya, PNP chief pa rin. Ayan Maraming salamat, Ma'am Carmelita Jimenez, for a very kind introduction. Uy, very kind pa At the talaga outset, patiin ko po muna, unang-una, ang arkitekto at ama ng Quirino, the former governor, former congressman, at talagang leader at tatay ng Quirino, Honorable Juni Cua, sir. Johnny Cua? Yan ba gobernador yan? At of course, nandirito ang kanyang katuwang, pangunahing katuwang, Jay Cua. Munta mag-ama. At higit sa lahat ng mga Quirinians na nandirito, mabuhay at congratulations sa inyong 54th founding anniversary. Pinalakpakan siya dyan. Mamaya tatawanan. Dilawang country ba itong Quirino province? Pinklawan? Hindi ako familiar masyado sa Quirino province Ang alam ko, Quezon province Quirino po ito. Quirino province. So mga dilawan yan. Kasi nandyan si Torre. Pinadap ni Dilima. Palakpak sila Failing niya talaga siya, yung PNP chief Sa bagay, 4-star floating. Pero insulto po ito kay Tartatis para sa akin Bakit ba yung gobernador dyan sa Quirino province? Bakit hindi nyo inimbita si Tartatis? Si Tartatis yung PNP chief ngayon Bakit si Turi? Si Turi talaga? Nimal yan Wala na yan. Si Bak na yan Kaya tuloy Let me start by also introducing my team from the Philippine National Police, being their former chief, ang aking classmate, si General Roy Parena, ang Regional Director. Narinig nyo? Introducing my team? Wala kang team, floating ka. Putsag ina, nun swapang naman ito. Hindi makamupo na sinibak. Sir, floating ka sir, wala kang team. Ang team mo, mga eskalawag na sa holding facility. Mga floating kayong lahat. Team talaga niya, Antindi.
si Paul Gamito, ang ating Provincial Director, at kasama niya ang Chief of Police. Ah. Patuloy ang aming commitment kahit ako ay wala na sa bilang Chief ng Philippine National Police. The Philippine National Police continues its commitment to you regarding our fast and efficient response. Tawag lang po kayo sa 911, may sasagot sa inyo, at ang ating responde ay 5 minuto pa rin. Chip! PNP Chip! Baka Chip? Unsay na, feeling pa rin talaga siya yung commander, no? Maya ka naman, sir. 5 minutes response. Nanindigan ka pa rin. Sinibak ka na nga eh. Dahil sa katarantaduhan mo eh. 911. Los mo. Kung ako tartatis to, buljacking ko to. Umbaging ko to. Oh. Feeling mo, ikaw pa rin yung PNP chip dyan. Tuloy oh. Sa ngayon, gusto kong pasalamatan ang butihing governor, si Governor Dax Cua, ang aking kaibigan, sa pag-imbita sa akin bilang inyong guest of honor and speaker. Ito ay isang malaking karangalan sa akin, at sabi ko sa kanya, Gov Dax, hindi na ako ang Chief PNP. Ako ay mag-excuse na sa pagiging guest of honor and speaker nyo. Pero sabi niya sa akin, last week pa, sabi niya, hindi, iniimbita kita, hindi dahil ikaw ay Chief PNP, iniimbita kita dahil ikaw ay kaibigan ng Quirino at ikaw ay kaibigan ko. Maraming salamat sa inyong pagtanggap. Alam mo, Tore, kahit sinabi na kaibigan mo, no? Pinimbita ka dyan dahil kaibigan mo yung gobernador na ito. Dax? Dax ba yan o Jutay? Sigurado kang Dax, ha? Ano ba na yung karoon ka ng delikadisa? No? Tika na lang, kaibigan kita, pero ayaw kong masaktan yung nakaupong PNP chief, si Tartatis. Siya na lang. Huwag na lang ako kasi nakalib ako. Nakalib pa siya dyan, ha? Nakalib ka, ha? Oh. Pero ikaw yung pumapapil para sa PNP. Sino ka? Diyos ko. Nalayo. Aking gustong i-correlate ito sa word na ingat. Ang Panagdadapon Festival ay hindi lamang paglingon sa kasaysayan ng Quirino, kundi pagtanaw na rin sa inyong kahandaan sa hinaharap. Ngayong araw, kinikilala rin natin ang mga Disaster Risk Reduction and Management Tignan mo, or ha? DRRM volunteers. Palakpakan po natin sila. Ang mga PPE kits na ipinamahagi ay sagisag ng kanilang kabayanihan at kahandaang tumulong sa anumang oras at kahit sino pa man ang humingi ng saklolo. Sa parte nga ng Philippine National Police, lagi nyo lang pong tandaan, ang 911 ay palaging may sasagot sa inyo anuman ang inyong pangangailangan, at ito ay makakarating sa kinauukulan para kayo ay marespondehan. Kaya sa letter N, ang network. Ang tibay ng isang lalawigan ay nakasalalay sa tibay ng kanyang mga ugnayan or network. Kaya ngayong araw, binabati ko po ang inyong lalawigan sa pagpapalawak ng kakayahan ng inyong kapulisan sa pamamagitan ng mga karagdagang radio equipment. Sir, maraming salamat po. Tindi, oh. PNP chip pa Dinagdagan rin, ng ha? provincial government ng Quirino ang mga radio communications system ng ating kapulisan, kung kaya't bawat isa ay connected na. Bawat isang pulis ay connected na sa kanilang command center. Ang mga kasangkapang nagsisiguro na sa oras ng pangangailangan, mabilis ang pagtugon ng mga pulis para sa Quirinians. Malinaw ang koordinasyon ng kapulisan at ligtas ang komunidad. Kailan, ang ika-54 na araw ng Quirino at Panagdadapon Festival 2025 ay patunay na ang inyong lalawigan ay hindi lamang mayaman sa kultura at kasaysayan, kundi matatag din sa pagharap sa mga hamon ng kasalukuyan at kinabukasan. Sa pamamagitan ng paggunita, ingat at network, hinahangad ko ang mas matatag na Quirino at sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Pinagdadapon Festival at mabuhay ang Quirino, mabuhay ang bagong Pilipinas. Alam mo, isa lang masasabi ko dyan. Sinapawan ni Tore si Tartatis. Malaking insulto yan kay Tartatis para nakita ko, ah. Yung mga pinagsasabi ni Tore, dapat si Tartatis yan magsasabi. Yung pasasalamat,
na sinasabi ni Tory, maraming salamat sa lahat ng mga equipment sa gobernador ng Quirino, ang magpasalamat dyan si Tartatis. Pero inagaw ni Tory yung moment na yan. Kahit sabihin natin kaibigan kayo, pero hindi ka na nga PNP chief. Dapat nirespeto mo man lang yung pumalit sa'yo dahil sibak ka na. O ngayon, sinapawan mo. Pag malaman to ni Tartates, malamang makarating naman ho ito, baka masita pa yung mga pumalakpak dyan. Pero anyway, Tartates, hindi rin naman sila lang pumalakpak eh. Tinawanan din nila si Tory. Ito na po yung pinakahinintay po ninyong moment. Tinawanan po si Tory dyan sa Quirino Province. Talagang pahiya sa dito. Ang bantot kasi ng tawag sa kanya eh. Ito. Pakinggan natin. Mukhang masama kasi ang loob ng nag-introduce sa kanya. Kaya namali eh. Ito. Ang ating mga kaibigan sa Philippine National Police. Grabe. Aha. Full force from the COP to the Provincial Director, Full Sir force, Paul Y. Gamido, to the Regional Director, Police Brigadier General Roy Parena, hanggang sa former Chief PNP, who will be introduced later. Pero alam nyo, si Sir Nicanor Torres, Narinig nyo? Si Sir Nicanor Torres. Mali na ang pangalan, mali pang apelyido. Ang pangalan, yung the legendary Mangkanor. Ang apelyido Torres, sino ba si Torres? The legendary Mangkanor, guest of honor dyan sa Quirino Province. Ayaw, cool! Bata pa ko, cool! Mangkanor! Ay, nagkamali. kaibigan ko, kaibigan ni Sir Dax, Nagkamali. kaibigan ng bayan at kaibigan ng sambayanang Pilipino. Ay, Palakpakan nga natin ang ating former Chief PNP, the Sir Torres. Torre. Kinakabahan ako. Nagtawanan yung mga pulis. Na mali na nga yung una. Dinild up niya. Sir Turis. Subukang hindi kilala si Turis dyan kasi Turis man eh. Ang pangalan ni Canor. Mangkanor. Ayun naman yung mga kapulisan dyan, oh. Nagtawanan, oh. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Sa sobrang kaipalan, kaswapangan, kapangyarihan, ang resulta, lumalabas po talaga ang karma. Nicanor Torres. Kamag-anak ni Tracy Torres. Alam mo kung ako lang Tartatis, ma-disappoint ako kay Tory. Ma-insulto ako sa ginawa niya. Nakalib ka na, hindi ka PNP chief, sinibak ka, pero bigla kang tumayo dyan sa entablado. Na lahat ng pwersa ng kapulisan sa Quirino Province ay nandoon. Good luck sa inyo mga aso ni Bongbong. Magkagatan po kayo. Ano ho sa tingin ninyo? Kailangan ba maimbestigahan yung 8 billion pesos gandel ni Tory at ni John Vic Remulla? Tandaan nyo, pera pa rin po ito, pinag-uusapan. Pera ng bayan, pera ng taxpayer, bilyonis pa rin ho ito. Sino yung kongresista ang kausap nila? Nimal. Ginagago talaga ang Pilipino. Bisdak Pilipinas, magandang gabi po sa ating lahat. God first. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at
at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.